mga Manileno, muli kagalangan, Mayor Francisco Soler Tolosa. Thank you. Maupo po kayo sa ating ginagalang, maganda, masipag na Vice Mayor Chi Atienza, ang ating mga minamahal na kapwa halal ng bayan, Congressman Ernix Junicio, parang taga-Morsak yung sumigaw na yun, Congressman Joel Chua, Congressman Giselle Maceda, Congressman Erwin Cheng, Majority Floor Leader Mon Yopangco, at mga konsehal ng Maynila. Mari ba kayo tumayo? Makita, except kay Ian. Kaya pa? Dala mo ba yung anting-anting mo? Maraming salamat. At siyempre, ang ating ginagalang din na matagal naglingkod sa atin sa Maynila, ang ating minamahal Congresswoman Sandy Ocampo. At matagal din naglingkod sa atin sa lungsod ng Maynila, Congressman Amado Bagaching. At mga dati pang halal, department heads, stakeholders, to the business sector, organization, NGOs, POs, the youth of Manila, the future of the city. To our fellow elected officials in the barangayan, sa lahat ng 896 barangays sa lungsod ng Maynila. Sa aking partner, hindi sa City Hall, sa bahay. May asim pa. Daini, my wife. At pangalawang babae ko sa buhay. Dalawa po ang babae ko. Ang ating minamahal na Frances, she's been helping around without a P. DY, kawawa lang. But anyway, welcome. And let me, I don't want to take much of your time. I know that all of you have mga gawain din kayo, but to the department heads of the City of Manila, magandang umaga. Sandaang araw na po nang simula na tayo'y manungkulan dahil sa sigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Pero parang pag kinukwenta-kwenta ko, parang taon na yung 100 araw na yun. Masakit sa katawan. But be that as it may, sabi nga sa isang kasabihan sa Ingles, it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Sa pamamahala naman, what matters are not the days in your term, but what you have done to make each day matter to the people
you serve. We hit the ground running, and that is literal, as I have committed to you last inaugural session. Naunang aksyon kaysa inaugurasyon. Gawa bago salita. 100 days ago, we were left not only with the mountains of death, but also with the mountains of garbage. 100 days ago, I was expecting to inherit a clean city. But what I got instead was a dirty one. Trash-littered city streets, which were full of uncollected garbage. The stain of bad governance also left its mark on city finances, which weighed down by billions of unpaid commercial obligation. Kaya mas minabuti ko munang eskubahin ang Maynila, alisin ang mga libag, kinuskos ang kadugyutan ng ating lungsod na kinaharap. Hindi po yan one-day gimmick, pero whole year program. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, until it becomes a habit. Eh bakit ba tayo porsigido dyan? Kasi sa paglilinis ay hindi lang daily activity of the city government, but a daily lesson to teach the people by example na maging zero tolerant tayo sa dumi at walang kaayusan. Sa loob ng 2 linggo, pag-upo natin, naibalik agad ang normal na garbage collection sa City of Manila. Bagay na aking ipinagpapasalamat sa kapwa ko kawani ng pamalang lungsod. Palakpakan natin ang mga taga-DPS. We owe it to them. Araw-araw, gabi-gabi. Talagang yung mga bulo-bunduking basura ay talagang isinantabi nila lahat. Hinakot lahat. Dahil ang gusto ko, gumising kayo sa bagong administrasyon na parang walang nangyaring dumi ng nakaraan. Sa engineering, sa MDRRMO, thank you very much sa kanila. Ano ang mensaheng hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Hindi na siya MIA or what you call missing in action. As we proclaim to the world that Manila is now open for business, we also warn bad actors that is now close to crime. Hindi tayo unlad kung walang pakundangan ng paglabag ng mga batas, lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyat truck ng Arten, pumanatag kayo, araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng gwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa Arten, nasa hoyo na po. We will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up, and we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging
image ng gobyerno that is so inefficient and it cannot even resolve street crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes. There is only crime. Kung hindi masugpo, ano na lang ay kakantsaw sa atin ng mga gustong mamuhunan sa ating lungsod. Kung mga Tolonges, hindi natin masugpo, paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan, kaayusan at pagsugpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, tumaas ng 9.2% ang crime solution efficiency ng Manila Police District. Ang ibig pong sabihin, as I have promised sa mga Tolonges at Tulisan sa Maynila, yes, I may not prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you, sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after crooks and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alinsunod na rin sa mga ipinangako ko, matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia, that I will build a smart government. And by smart government, a street smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lamang, pero kita sa ebidensya ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of crime, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do and coexist. Bakit ito ang focus natin? Simple lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management. One that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended, problems are solved, and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang tore ng City Hall ay hindi ivory tower ng alkalde nyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang upuan. Mahigit 500 ang ating outside engagement mula Hunyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre 7 ng taong ito. Hindi kasama ang mga impromptu o madaliang inspeksyon sa kalye, sa estero at bangketa. Mayorship is also an outdoor sport. I cannot push for more change if I am a desk-bound pencil pusher or always behind the laptop screen. To inspire the people, we must lead by example, not simply to exhort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Tulad ng naganap, makailan lamang noong September 21. Nasaksiyan natin na maaaring maligaw ang kabataan ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilan lamang. With that, those kids, and I pity the parents, with all honesty, I, for one, as a parent,
hinikayat na makapamerwisyo ng kapwa, makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapanakit ng kapwa. Nakalulungkot isipin, isang pamilya ng bata ang nangungulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman na takot niya na mapangalagaan lamang ang kanyang hanap buhay, na gawa niyang ilagay ang batas sa kanyang kamay, na ngayon ay ang pamilya ay lumuluha din sa kalungkutan, dala ng pagkakakulong ng kanilang ama. Nakakalungkot. There is too many noise. Hindi pa ba tayo nabibingi? That's why we in the city of Manila, we let them investigate. We let them do their job. And we, as elected officials, must do our job and obligations to the people of Manila. Kaya lahat ng dinistorbo, lahat ng ginulo, when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis, Biahe, and some others, I told them, bakit naman tayo ginanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. Kaya sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You paid for it. And I told them that same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahinga mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga ang mga tagalungsod ng Maynila. Bago sila natulog, nalulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binangungot at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ng alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin, para lang kaming hindi natulog ng gabi. Ngunit hindi nabanggit, maaaring hindi napansin. The day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MHD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin, kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyan nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa Maynila. For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Ngunit hindi lang pag-aari ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga magulang sa pag-aalala nila
kung ano sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng landas. Kaya, anyway, way forward. I hope marinig to na mga kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdadamot ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo rito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisiplina, magkusang disiplina. Walang karapatan ng sino man, kahit sa batas at sa mata ng Diyos, na binigyan ng karapatang mamerwisyo, manakit ng pisikal ng kapwa niya. Wala po yun, technically and morally. But again, you're always welcome in the city of Manila. But those people, I'm just awaiting for your warrant of arrest, because there are some individuals who are still at large. The moment na lumabas yung warrant of arrest, sumuko ka na. Dahil tatalupang ko ang buong Pilipinas, papapanagutin kita sa mga tagalungsod ng Maynila sa batas ng ating bansa. Not today, not in our city. In Manila, we mean what we say, and we say what we mean. Here, those are the commitment, but those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, ipinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamahalaan. Confidence sa puso't isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamahalaan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers, new investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city, now the vote of confidence takes the form of more business permits filed and higher revenue paid. Ngayon, sa ating layuning ibalik ang tiwala ng mga Manileño sa kanilang pamamahala o pamahalaan, muli natin binuksan ang e-boss o ang Electronic Business One-Stop Shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa e-boss na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Dugot pawis na buwis ay ginamit ng tama. Binigyan ng pagpapalaga ng kanilang pamahalang lungsod. At sa pamamagitan ng e-boss, sinuklian tayo ng taong bayan. Lumobo ang ating koleksyon sa business taxes at iba pang licenses at permit ng 552 million pesos. Sinalubong ang ating tax amnesty. Buriin ninyo, wala na tayong pera, nag-amnestiya pa tayo.
Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape. 141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang marami nag-iingay sa flood control issue na unang narinig, at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalahad nito dito sa lungsod ng Maynila, tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etneb sa umaga, etneb sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na ang humusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalang lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, marami pang SOA. Umalsa rin ang ating general fund collection. Halos 2.2 billion pesos kasama na ang NTA or National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We slashed the numbers of documents required, sped up the process, shortened the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprobahan. Mind you, bago maaprobahan ang renovation or fit-out project. Just imagine, 2 months. Ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buwang proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before this CDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for zoning fee today. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y hindi laway-laway lang. About 3 weeks ago, more or less a month ago, your MCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 20 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application, ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong umapila, from 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikom tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan mga restaurant, convenience store,
bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Nung araw, pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo. Beri mo, nagbabayad ka ng buwis? Ang inalay lang sa'yo, ganitong kaliit na butas at nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, 2,069 permits ang na-issue ng Office of the Building Official. Patunay na bumalik na muli ang tiwala at sigla ng infrastruktura sa pribadong sektor sa lungsod ng Maynila. Umabot sa 702 million pesos ang halaga ng proyekto ng kabuuang lawak na 67,526 square meters na na-issuehan ng nasabing permit. Muling nagtatayo, nag-i-invest, naniniwala sa ating lungsod ang ating mamamayan at negosyante. Kung may mga bagong bahay at gusali, may dagdag ding hanap buhay. Kung noong ay 18.9 million pesos lamang ang nalikom ng business permit mula July to September 2024. Ngayon, tumaas na mahigit kumulang 300% ang nalikom, amounting to 58.9 million pesos sa business tax. Parehong buwan, parehong dami ng buwan. Parehong opisina, ang pinagkaiba, taon at pamunuan. Thanks to our people in business permit. As like what the Secretary of the CDC said a while ago, Director Mark, housing, education, healthcare, these businesses produces 12,752 jobs generated for the city of Manila and for our people. 7.1 billion pesos ang total investment na pumasok sa ating lungsod sa loob lamang ng nasabing panahon. Pati ang Hawker's Peak, saan ka nakakita? Nagbawas na ako, naglinis na ako, nag-clearing na ako. Pero ano ang naging epekto? Mula sa 7 million and 9 pesos, 90,000 pesos, noong July 1 to September of 2024, umakyat sa 10 million pesos in the same period but different year and leadership. Paano nangyari yun? Nagbawas na, tumaas pa ang kita. Kasi po, unti-unti nang nawawala muli si Eddie at Patty. Sa Manila Traffic Parking Bureau, noong Hulyo
hanggang Setyembre 2024, 30 million pesos lamang ang kabuuang kita ng MTPB. Noong tayo'y pumasok, July and September, different year, different leadership, umakyat ng 37 million pesos ang kinita ng nasabing tanggapan. Maigpit pa ako niyan. Bakit kaya? Matanong natin sa ating mga sarili. Patunay na kapag maayos ang sistema, disiplinado ang mga enforcer at malinaw ang direksyon ng pamahalaan, may resulta, may koleksyon, at may tiwala ang taong bayan. At pagsusumikap ng Office of the City Administrator, nakalikom din tayo ng karagdagang 38 million pesos mula sa contractor's tax. Natanggal na ang mga buhol-buhol, salasalabat na records ng ating mga revenue centers. Sa pangkalahatan, napabuti natin ang kalusugan ng ating pinansyal na kalalagayan. Hindi pa po tayo nakakaraos ng todo, malayo pa po tayo. Pero hindi na po tayo nag-iikaos. Kung dati nasa ICU tayo, ngayon pink of health na lang. Paano natin nagawa ito? What is our formula for fiscal stability that we so desire? Dagdag bawas. Ulitin ko. Dati, negative yun. And let's say make it positive. Dagdag bawas. Dagdag na koleksyon through efficiency of collection. Bawas gastos o walang kapararakang paggasta ng salapi ng taong bayan. We have diffused the budgetary time bomb that was the surge in job order. At maraming nakaka-relate dito sa loob. Kumpara noong January to June, 9,830 JO. At ang masakit, tatambay ka lang sa kanto, JO8 ka na. Sarap. Sana all maging tambay. You know what's JO8? 14,000 pesos. Wala kang gagawin. Tatanggalin mo lang ang poster ni Isko at Chi. Sarap naman. Pero, ngayong July to December 2025, we now cut those things. And we cut the category of JO. Mataas na JO, mapanganib na trabaho. Magaang na trabaho, may JO pa rin, pero tama lang ang sweldo. So that we will erase and eradicate demoralization. Saan ka ba naman nakakita? Yung tagadala ng bag ni Direktor, JO8, yung lumulusong sa kanal, JO1. Pagpalitin ko kaya sila. And that is grave injustice to our fellow workers in the city of Manila. We should practice meritocracy based on merit and performance and danger of jobs. 7,023 na lamang po ang JO at 72% na gastusin ang ibinagsak nito. Now, let me show you. Today, we are going to have Meat Buster. As you can see in the screen,
Numbers don't lie. Sa aking mga minamahal na barangay chairman na nandito. Tingnan po ninyo, noong Disyembre, ang JO. January, February, uy, malapit na eleksyon. March na. April, magpapasya na ang tao. Natalo. Noong May. The thing speaks for itself. Sa mata ng mga abogadong mga naririto. Res ipsa liquitur. And what we need, what do we really need for us to operate, to us to function At the bare minimum, tingnan po ninyo yung ginawa natin noong July. Yan lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Kung dumagdag ng kaunti, ay kung luluwag tayo. Tingnan po ninyo ang difference. That's how we were raped. Whether they accept it or not. That's how they utilize at some way. Pero tingnan ninyo ang masamang epekto ng ating ginawa sa lungsod. But then again, ang mga bayarin at ang ating binayaran, hindi lahat malaki. Pero at least sa katagang nababasa sa jeep, who does not pay? Hindi nila pwedeng ipukol sa atin. Bakit? Di baling hindi ako nakapag-aral. Di baling high school graduate lang ako. Di baling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Di baling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali, hindi po ko manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot take. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. But that is the real situation. We, together as government, we must continue to honor our obligation to create certainty in government transaction. And that will send the message to the business sector, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kahit na nagkagaganyan-ganyan tayo, nairaos natin, District 1, District 2. See you tomorrow, District 3, District 4. See you the day after tomorrow, District 5, District 6. Hirap tayo, pero tuloy ang pensyon ng mga senior citizen natin. Sa aking mga minamahal na PWD, mga solo parent, steady muna kayo sa Gedli. Kaya mag-alala, malay nyo, hindi ko nga mukat maisip na makasisingil ako sa contractor's tax, and because of that, we have shared 58 million of that money to Pamantasan Lungsod ng Maynila. 25 million pesos of that money shared to our teachers at the very least. Ang dami nating utang, kaliwat kanan.
ng ginawa nila. Pero, as I have said, kung manatag kayo, kikilalanin ko ang lahat ng iyon. Ipapiyait-piyait lang natin. Makakatawid din tayo. Makararaos din tayo. Naibalik na ang birthday cake. 35,380 na ating mga senior citizen. Nabalik na ang gatas. Kung may gatas sa matanda, sa mga nanay na nanonood, nakikinig, o nandito, may sorpresa kami para sa mga anak nyo sa mga darating na linggo. Napondohan din natin, nako, yari na naman ako. Nabigay na natin yung allowance ng PLM sa estudyante, may utang pa. Malamang, sabihin ng UDM, paano naman kami, Yorme? Steady lang kayo sa Gedli. Basta nakaluwag-luwag ako, Arya ng Arya, hanggang mayroon pang sinulid na nakaikit. Iari ako ng iari ang saranggola. At someday, somehow, aangat din tayo ng todo-todo. Aberya dito, aberya doon. 5-5 ang naging aberya. Maraming nasirang tahanan. Naipundar na gamit. Ngunit, bagamat ang inyong lungsod ay walang kapera-pera, hindi natin kinaligtaan. In fact, tinaasan pa natin ang ating financial assistance sa mga nasunugan. From 10,000, ginawa natin 15,000 pesos per family. That is amounting to 62 million pesos so far. Sana wag nang madagdagan sa ating lungsod ng Maynila. But then again, dati-rati, pag nasunugan ka, maghihintay ka ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, niha-niho, hindi ka pa mabati ng pamahalaan. Pero ngayon, salamat sa ating mga kawani, sa City Accounting, sa Budget Office, sa City Treasurer, sunog kaninang umaga, payout ngayong gabi. Mabilis na rin sila umilos. I owe it to you. And thank you for listening on the principle behind it when I told you, hindi natin kagad mapapatayuan ng bahay ang mga nasunugan. Ngunit gusto ko maiparamdam sa kanila na may gobyernong pinagmamalasakit sila. Kaya muli, maraming salamat, City Budget, City Treasurer, City Accounting, at MDRRMO. Alam niyo po, at most likely, marami nakakaalam sa inyo. Tayo ay iniwanan ng 10.24 billion pesos na commercial obligation. Ano po ang ibig sabihin ng commercial obligation? Ayan po ay mga gastusin pang-araw-araw na kinukuha ng pamahalaan. Gamot, gaas, sabon, gwardiya, construction, and so on and so forth. At ito ang myth buster. May nagsasabi noon, at alam ko sa mga barangay chairman, narinig nyo rin ito. Si Yorme, kaya kami hindi nakapaggobyerno, kaya kami hindi nakapaglingkod. Si Yorme, maraming iniwang utang. Tama, mali? Sinabi nila yun. At ipinaliwanag ko naman kung bakit at saan napunta. Pero hindi yun yung punto.
Ang gusto ko maging punto at maging aral at leksyon sa atin bilang mamamayan. Huwag tayong magpapabudol. Kasi usong-uso ang budulan. Na JO lang kayo, nalito pa kayo. And I'm gonna address it straightforward. Walang pagkukubli. Totoong nangutang ako sa kasagsagan ng pandemya. Ngunit ang ating inutang ay may takdang kabayaran. Ibig sabihin, kahit 10 o 100 beses kung sabihin ito, pag ang tengang kawali ang kausap mo, talagang magbibingi-bingihan. Uulitin ko, umutang tayo dahil may mandanas ruling akong natagpuan. At ang inutang natin, tinutugon ng mandanas ruling. Kaya kung ang sasabihin ay kaya tayo walang gamot sa health center, tambak ang basura, walang allowance, walang binigay sa eskwelahan, and so on and so forth dahil sa utang, hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan niyo po ang screen ninyo. Wala pa tayong pera pero ang nabayaran ko na utang or commercial obligation na iniwan nila ay umabot na sa 3.1 billion pesos. Ulitin ko, may 15 billion akong inutang na siya naman pinakikinabangan ng tao. Ipaliliwanag ko kalaunan. Ngunit may iniwang commercial obligation na 10 billion. Yan ang epekto ng JO at cash advances. Tanong, Yorme, kala ko ba wala na tayong pera? Paano mo pa nabayaran yung obligasyong iniwan sa iyo ng nakaraang administrasyon? Ayan po, hindi po pwedeng ikubli. 3.1 billion na. Wala pa tayong pera niyan. Tanong, Yorme, nakabayad ka ba sa mga inutang mo sa bangko ng Land Bank at DBP? Ayan din po, 272 million pesos. So which is which? Sino kaya ang tapat at totoo? Ang sabi nga, kapag ka gusto, maraming pagtamad, maraming that thing, it speaks. Myth buster cannot be lied. Oh, pwede ko namang subain, istapahin. Pakita mo yung susunod na page. Yung isang picture, makikita nyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ang utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa marami pang utang. Gamot na bayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbes na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry. Be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang 10 bilyong commercial obligation?
sila. Totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako parang humusga. Naghusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Tanungin naman natin, Yorme, baka naman yan ay kapritsyo mo lang. Yang ginastos mo na 15 billion sa pandemya. Tingnan niyo po. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak na. 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Cath Lab, Ospital ng Maynila. Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Cath Lab, 3 taon, by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Anong sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at maduktungan ko lang ang buhay mo't makasama ang pamilya mo. That is our pledge. That is our commitment in delivering healthcare in the city of Manila. Pero wala. Hindi ginamit. Maraming gamit. MRI, CT scan. Itinatago. Huwag daw gamitin, baka magasgas. Wow! Heavy. How come? I am no doctor. But I know how it feels nang mamatay ang lolo ko. Kaharap ako dahil walang dextrose. Umiyak na lang ang nanay ko. I know how it feels na ang isang bata nasa ospital, kailangan iwan siya ng nanay niya sa tabing kama kasi yung nanay niya kailangan maglabada muna para may pambili ng gamot sa kanyang anak sa San Lazaro Hospital noong dekada 80. I know how it feels. I hope you won't feel the same thing. You won't experience the same thing. That is why, that is my pledge and full commitment to the medical sector of the city of Manila. We are 100% going to invest whatever we can, whatever we have, na magkaroon lang ng sapat na pagkakataon, pantay na pagkakataon, ang isang mahirap at isang mayaman, pareho ang gamit sa ospital. Parehong may gamot sa ospital, pribado man o pampubliko. Kaya po, sa mga nanay at tatay ko, kulang pa, marami pa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa PhilHealth. Palakpakan natin ang PhilHealth. Palakpakan natin ang DOH. Unti-unti na natin makakamit para sa mga taga-Baseco. We are on track on qualifying to level 1 accreditation
of Baseco or President Corazon Aquino Hospital for the People of Baseco. Sa lahat ng maraming minahal, baka barado na ang puso nyo. Kung kayo ay ma-angiogram, and this goes to the rich, to the middle class, and especially the poor, wag na kayo magpa-angiogram sa pribadong ospital. May angiogram na ang lungsod ng Maynila. In the coming days, once we qualified with the particular numbers, we're going to conduct angioplasty. So if you are going to do angiogram at 35,000, 58,000 at 80,000 pesos sa Maynila, libre, walang bayad. And if mangyari talagang barado ang puso mo, huwag kang mag-alala. Nagtabi na ang ating Manila Health Director, Grace Padilla, ng 25 million pesos pambili ng barbula nyo. So if you're going to spend, or what you call stent, in a proper manner, spend 300,000, 500,000, or 1 million pesos para sa angioplasty ninyo, wag na kayong tumosgas. Sa Maynila, libre ang angioplasty. Now, we are going to push through with this. Why? We, as City Government of Manila, modesty aside, I think we are now the largest healthcare provider as local government unit in the entire country. And we must adapt to the demand by producing more doctors and nurses in the future or other medical allied field. Yan ang pangarap natin. Kanino? Sa anak nyo, sa apo nyo, at magiging anak ng apo ninyo. Soon, they will have such school. At pag nangarap sila na maging doktor, hindi naman kayo mahirapan dahil available na in the coming years itong pasilidad para sa mga estudyante ng pamantasang lungsod ng Maynila. Mga Manileño, mga manggagawa sa pangkalusugan, naibigay na rin natin yung 125 million pesos na PhilHealth share or professional fee ng ating medical and non-medical. At pumanatag kayo, malamang doblado to sa December. Mga kababayan, hindi lamang sa mga nabubuhay natin pinapakita ang Maynila ay may respeto sa kapwa, pati na rin sa mga pumanaw. Sa ating mga taga Manila Boys Town na mga nakatatanda doon sa luwalhati ng Maynila. Noong araw, pag namatay ang matanda, binabalot na lang sa tela. But now, through the leadership of Director J. De La Puente, sila ay nabibigyan ng desenteng burol at libing. Sa mga infrastruktura at kalinisan, hindi nagpapauli ang ating city engineering at city electrician. Sa ilalim ng Task Force Against Road Obstruction, 11 barangay hall ang giniba natin
Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil inirereklamo sila at lantaran namang mali. Ngunit ito ay ipinatutupad natin hanggat maaari sa pangkalahatan. Hanggat wala nagrereklamo, tinitiis ko na lamang. Ibig sabihin, I'm trying to apply the live and let live principle. As long as hindi ka nakakapamerwisyo, wala naman nagrereklamo, titiisin na muna natin. Ngunit kailangan niyong unawain, ako'y may obligasyon sa pangkalahatan, Hindi sa pang-iilan lamang. with that, mga kababayan, nakita nyo naman, ilang taong nang madilim ang Skyway. Ilang aksidente na ang naitala sa MDRRMO. Pero malugod ko pong ipaalam sa inyo, kung di pa kayo nakapamasyal sa lahat ng bahagi ng Skyway na nasa loob ng Maynila, nalatagan na ng 1,162 LED tunnel lights sa 4.1 kilometer sa highway sa Skyway Stage 3 sa lungsod ng Maynila. Na tinapos lamang less than 45 days. Salamat, Engineer Randy Sadak at 10 ng iyong mga empleyado. Salamat, Ramon Ang. Mabasa ka sana ng ulan. Dumami ka pa. Bakit ko po'y pinagpapasalamat aktibidades ng ating mga bata? In just 100 days or less, 2 bagong library na itatatag sa lungsod ng Maynila. Moving forward. And before we end, I have so many reports. Pero inano ko na lang yung mga medyo masarap. Yung mga Ricardo. Someday, anyway, I'm always reporting to you every Friday. Wala naman kaming kinukubli. Now, nais ko lamang ipaalam sa inyo. Saan tayo tutungo? Una, nakikiramay ako sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Now, as we were advised, as we were informed, In the past years, by so many agencies, we in Metro Manila, not Manila alone, but in Metro Manila, we must come and be prepared with the big one. Kaya, ang una natin gagawin, magkakaroon na tayo, hindi lamang sa eskwelahan, hindi lamang sa opisina, magkakaroon tayo, kakailanganin ko kayo, mga chairman, mga kagawad, we need to do this for our sake. When the time, pag iyan nangyari, Hindi natin maka-quantify. Yes, we are prepared on some logistical capabilities, but we as constituents, as people, as citizens, must come prepared. We will conduct annual community-based simulation earthquake drill sa buong Maynila at kailangan ko ng tulong ng 896 barangay. Magsisimulate tayo ng umaga, may araw. Magsisimulate tayo ng tanghali, tirik ang araw. Magsisimulate tayo ng gabi, baka hanggang mamaya mangyari habang tayo natutulog, baka hindi na tayo magising. We will never know it's when, and how big, and how hard we are going to be hit in Metro Manila. But we must come prepared. Ito naman ang mga sumusunod na tutunguhin natin. May awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos. Pagbigyan tayo sa ating magiging kahilingan sa Pangulo ng Bansa. Nabigyan tayo
ng USOPRAC agreement sa Intramuros Golf Course to be converted as open green space or Intramuros Forest Park. Total, puro halos taong gobyerno lang nakikinabang sa golf course ngayon. Bakit hindi na lang pakinabangan ng mga nanay at tatay kong senior citizen na makapag-jogging-jogging sila? Ang mga kabataan may malalakaran, ang mga tao may mapapasyalan. Kung kayo'y nakarating na sa New York, hindi po sa Cubao, meron silang tinatawag na Central Park. And that is our aspiration. This, if given a chance, brought to us the management or given to us the management of this. This will be the future of our children. Open green space in the city of Manila. Kaya nga ang hiling ko lang, sister, ang hiling ko lang kahit USOPRAC lang. Yung pang tosgas, bahala na. Sabi nga, ano sabihan sa English? Do your best and God will take care of the rest. Santa Ana National Shrine, Plaza Calderon. I will flatten the entire area to make it seamless that your peripherals and yung vista ng tao, pagpapasok na sa makasaysayang Santa Ana, ang makikita niya yung makasaysayang simbahan ng Santa Ana, hindi ng kable at kung ano-ano mga istruktura doon sa Kalyeng Yaon. We'll bring back the old days, the glory days of Santa Ana. Yan ang yaman ng Santa Ana. We will take care of it. We will redefine it to make it more appealing and looking back with our heritage. Loton Underpass. Sa Santa Ana, wala tayong hihingin, pera na lang. Sa Loton, pwede tayong manghingi, pero pwede rin tayo pera na lang. But this is gonna be our Loton Underpass in the coming years, hopefully. Of course, nakita nyo na ang mga Europeanong design ng pamantasang lungsod ng Maynila. Parang gusto kong magdoktor. Binondominium 2. At pag nakahingi ako kay Presidente, isasabay ko na yung Binondominium 3. Ako po naglalahad. Pakinggan nyo't maigi ha. Merong kakayanin, merong papangarapin, merong hihingin. Pero hindi ako titigil until we achieve those. There are properties of the national government underperforming. And today, to prove to you my aspiration, why am I looking into this? Paglabas nyo po dito, nyumangga lang kayo sa kanan. Diretsuhin nyo bago magkirino. Diretsuhin nyo po. May malaking lote, underutilized, owned by the government. What we're going to suggest to the President, itayo ang Bureau of Plant Industry in-city vertical housing program about 4 buildings. That is our going to be suggestion to the national government. At patuloy natin popondohan ang Land for the Landless program ng lungsod ng Maynila. Again, we used to own this.
But napabayaan, nakuha sa atin, natalo tayo sa kaso, nauwi sa national government. But we own it. We own it. But just for the sake of being in unison to our national government, we are going to ask, hopefully, to have usufruct of our great jewel of the city of Manila, the operation and management of Metropolitan Theater of the city of Manila. Sayang, Lou Veloso at iba pang mga artista sa teatro. Sayang, yung mga mag-aaral natin. Sayang, yung malikhain nating mamamayan. Ito man lamang, sana, kung hindi maibalik sa atin ang pag-aari, sana tayo na ang operation and management. And I think, kayang-kayang patakbuhin yan ng ating direktor na si Cristal Bagaching ng DTCAM. Sa mga taga-Sampaloc, taas ang kamay. Sa mga taga-District 3, taas ang kamay. Taga-District 2, taas ang kamay. Isa sa problema ng 2, 3, 4, nung tinamaan ng train, nung tinamaan ng skyway, nung tinamaan ng connector, na bakante ang lote. Ito ang pangarap ko para sa inyo. Hopefully, payagan tayo ng TRB. Public parking space under the skyway. Para kayo ng mga barangay chairman, araw-araw na lang, most likely o buwan-buwan, nakakatanggap kayo ng away kapitbahay dahil sa paradahan pa lang. This will be the solution at creating space, utilizing space underneath by the constituents, by the community. Ang kailangan lang dito, mind you, ito walang tosgas masyado. Piyahit-piyahit lang ang toskas dito. Ang kailangan lang dito, national government, TRB, Skyway, and Office of the President. Why? Tingnan po natin, kabisado yan ng mga taga-2, kabisado yan ng mga taga-3, taga-4. Pansinin nyo, 2 bakanting lote yan. The other vacant space is for the future of rail. But underneath is gonna be an open space for life. Then, I think we'll put it in better use. And that is our proposal. Parking space under Skyway and Lex Connector Viaduct through DOTR and TRB. Now, mga kababayan, as you can see, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, hindi na po ito mga picture. Basta community, San Sebastian residence that we are about to deliver, San Lazaro residence that we are about to deliver, and Pedro Hill. Sa mga nabola na ito raw ay rent to own, I hope hindi pa kayo nagbayad. Dahil naawa ko sa inyo. Hindi siya pwede maging rent to own kasi po wala po siyang titulo. Ang rent to own is something that you own later on. Wherein the city of Manila giving it to you for 2,000 pesos. Almost free. At pagdating ng araw, ayaw mo na, umasenso ka na,
lahat ng hinulog mong 2,000 pesos, ibabalik pa sa iyo ng lungsod ng Maynila. Why change it? That's why maraming hindi maka-avail. Bakit? Sino may extra 15,000? Sino may extra 10,000? Sino may extra 20,000 na mahirap o empleyado? But rest assured, in the coming days, we'll bring back the old and I think most effective and most convenient at mas kaya ng utaw yung sistemang nagawa na natin under the in-city vertical housing program. Mga taga-lungsod ng Maynila, mga barangay official, stakeholders, maraming salamat sa oras na pinagkaloob niyo sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat. I think first time kayo nakakita ng CDC sa ating mga stakeholders. This is the way. This is the way, and it should be the only way to conduct a City Development Council meeting. You must participate. You are included. Hindi kailangan magkubli sa taong bayan sa paglalahad ng tatahakin ng ating lungsod. Maaring ang iba'y hindi mauunawaan. Maaring iba'y nakauunawa. Pero ang malaga, ang katapatang pagbubuklat ng plano, ng gastusin, ng tinahak at tatahakin. Yan ang halaga kung bakit kayo ay inimbitahan namin upang maging bahagi ng isang importanteng gawain ng lokal na pamahalaan at ng kanyang mamamayan, isang beses, isang taon. Kaya buong kababaang loob, with all humility, I am grateful to you today. Thank you for your time. Now, I, your mayor, in my own little way, sa maliit kong kaparaanan, bagamat marami pa tayong susuungin na suliranin, marami pang fiscal engineering ang ating gagawin. Marami pang pagtatagpi-tagpi na mga nasira. Pumanatag kayo. Hindi ko sasayangin ang araw na pinagkaloob niyo sa akin today o sa araw na ito. Pipilitin kong mag-inam at maging epesyente sa darating na 1,000 araw ng buhay natin. At may awa ang Diyos. Notahan nyo na. Huwag na kayo makinig sa chismis. Kung loloobin ng taong bayan, mananatili ako ng 10 taon sa lungsod ng Maynila. Pagod na ako. With all honesty. Time to retire naman ako pagdating ng araw. But now, are we going to be successful? I love you too. Loobin nawa ng Diyos na magtagumpay tayo. Is it gonna be easy? No. With the fiscal situation, the scientists or the economists that I have consulted, we are going to recover by 3 to 4 years. But so be it. What matters most today is that
there will be direction. May pupuntahan na tayo. Kaya nagsusumamo ako sa inyo, mga chairman, mga barangay official. Basta ako, sa paniwalaan nyo, hindi, pinatawad ko na ang ilan sa inyo. Mga kapwa ko halal ng bayan, help me heal the city. There is a long journey to success. Mahirap matagpuan ang tagumpay. Ang dami kong bakokang. Alaala ng aking pagkakadapa bago ko natuntungan ang lamesang ito. The road to victory is not easy, but it is not impossible. We may fail from time to time, and I may, and some of us may. But we will not fail moving forward. We will continue to move forward, way forward. And I'm proud and I'm happy to be with our Congressman Joel Chua. Dr. Giselle Maceda. Congressman Erwin Cheng. Pasensya na kayong tatlo. Ang pinakapaborito ko, Ernest Dionisio. Taga-distrito ko kasi. Yes. Let's hear. Ako, who am I not to forgive? I'm no God. I'm no perfect. I have shortcomings and mistakes. And that's why I always believe, kung si Jesus nga nagpatawad, ako pa kaya? I love you. Rally to me. Samahan ninyo ako. Samahan ninyo ako sa pagkakadapa, sa pagbangon, sa paghinto, sa pagabante. Samahan ninyo ako because I alone cannot do this. 2 million Manileños, 3 million daytime. Day and night, thinking of it, na sana maaliwalas ang kanilang kapaligiran, panatag ang kanilang pamumuhay. Nakakauwi sila ng ligtas, nakapaghahanap buhay sila. It's not easy. That's why I beg each and every one of you, to the private sector, to our institution, to the businesses, to the department heads, to my co-workers in city government, to my vice mayor, to my councilors, to everyone, help me. Let's come together and let's make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.